Bata pa lang si Ethan ay nakita na ito ng hindi magandang pag-uugali na binabaliwala ng kanyang mga magulang. Ang kakaibang pag-uugaling yon ay napansinan ng kanilang mga kapitbahay at mga guro sa paaralan at natatakot sila sa kung ano pang kayang gawin ng bata. Simula bata pa ito ay napabayaan na ito at madalas na mag-isa sa kanilang bahay. May mga pumapasok na hindi magandang bagay sa kanyang isip na gusto niyang gawin at kahit na sinasabi niya yon sa kanyang ina at best friend ay parang hindi nila yon sineryoso at wala silang ginawa. Na nauwi sa pagkamatay ng 4 na inosenteng tao na nangyari sa Michigan. Ang capital ng Michigan ay Detroit at kilala ito na may mataas na crime rate. Katunayan, ang Michigan ay ang kauna-unahang American state na nag-abolish ng death penalty taong 1847 dahil sa marami ang mga na-convict na mga inosenteng tao. Ang Michigan ay ang lugar din na kung saan ipinanganak si Madonna at Stevie Wonder, kaya kilala ito na lugar ng mga kilalang celebrities. Kilala din sila bilang Motor City dahil dito nagmula ang Ford, Chrysler at General Motors. Ang kasong pag-uusapan natin ngayong araw ay nangyari sa Oxford, Michigan. May populasyon nitong 3,500 na mga residente at masasabing maliit ang nasabing bayan. Sa maliit na bayan na ito ay nakatira ang sinasabi nilang magulong pamilyang Crumbley. Ang ina ng tahanan ay si Jennifer at ang ama naman ay si James at kasama nila ang kanilang 15-year-old na anak na si Ethan. Ang mga magulang ni Ethan ay nasangkot sa iba't ibang kaso gaya ng panloloko gamit ang peking cheque at driving under the influence of alcohol na nangyari taong 2005, isang taon bago ipinanganak si Ethan. Malaki ang sahod ng mag-asawa kaya maraming tanong sa kung bakit sila na-involve sa kaso ng cheque. Si Ethan ay pinanganak sa Atlantic Beach, Florida noong April 28, 2006. Ngunit hindi sila tumagal doon at kinakailangan nilang lumipat dahil sa negosyo. Sa edad na 8 ay nagkaroon na ito ng kakaibang interest lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa dugo na hindi na pa nararapat sa murang edad niya. Nagumpisa na din ito maglaro ng mga violenteng video games gaya ng Call of Duty. At sa henerasyon ngayon ay kadalasan na hinahayaan ng mga magulang na maglaro ang kanilang mga anak ng video games o maglaro sa cellphone para mapadali ang kanilang mga gawaing bahay. At yan ang ginawa ng mga magulang ni Ethan. Bumili sila ng mga movie games at hinahayaang maglaro si Ethan hanggat gusto niya. Taong 2014 at nasa 9 na taong gulang pa lamang si Ethan, ay lumipat na naman ang pamilya nila sa Oxford. Ang makailang lipat nila ng bahay ay nakaapekto sa development ni Ethan. Dahil sa kulang sa oras ang kanyang mga magulang, walang gaanong mga kaibigan at palipat-lipat ng paaralan na humantong sa depression. Habang nakatira sa Oxford ay napansin ng kanilang mga kapitbahay na si Jennifer at James ay madalas nawala sa bahay at naiiwang mag-isa si Ethan. Si Ethan na ang gumagawa ng kanyang pagkain at minsan pa ay naiiwan ito buong gabi na walang mga magulang. Sa edad ni Ethan ay malamang na gusto ng ibang bata na naiiwang wala ang mga magulang para magawa nilang lahat ng kanilang gusto nang walang sumasaway. Wala ding gamit na cellphone si Ethan sa panahon ng emergency. Kaya kung may mga emergency man o may masamang mangyari ay tanging sa mga kapitbahay lamang siya pwedeng humingi ng tulong. Madalas ay nasa trabaho ang kanyang mga magulang at sa gabi naman ay pumupunta ang mga ito sa bar. Dahil sa sitwasyon nila ay naapektuhan ang grades ni Ethan. Sa edad na 14 nag-aral ito sa Oxford High School. Wala itong gaanong naging kaibigan sa paaralan maliban na lamang sa isang kaklase niya na naging kaklose niya. At dahil sa kanyang edad ay huwag na lang natin siyang pangalanan. Sa kaibigan nilalabas ni Ethan ang lahat ng kanyang sama ng loob at sa kung gaano kalungkot ang kanyang buhay na pakiramdam niya ay wala ng saysay pang mabuhay. At habang tumatagal ay nagiging kakaiba at violente na ang kanyang mga kwento sa kaibigan. Gaya ng kung paano niya patayin ang batang ibon sa kanilang garden at ipinagmamalaki pa niya ang paraan ng pagpatay sa kawawang ibon. Ang hindi sinabi ni Ethan sa kaibigan na pinutol niya ang ulo ng ibon na yon, ipinasok sa isang maliit na jar at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Pagkatapos noon ay dinala niya sa paaralan ang nasabing jar na naglalaman ng ulo ng ibon at inilagay sa girls' bathroom.
Natakot ang mga batang nakakita at nagdulot yun ng trauma sa napakaraming estudyante. Noong March 2021 ay nagkaroon na ng cellphone si Ethan at sa text messages niya sa kanyang kaibigan ay mas lalong doon ni Ethan nilalabas ang kanyang napaka-weirdong pag-uugali. Sa kanyang text messages ay sinasabi ni Ethan ang mga gusto niyang gawin kung may papatayin ito, kung ano kaya ang pakiramdam ng may pinapatay, at gusto niya makarinig ng mga sigaw ng taong papatayin. Ngunit ayon sa kanya hindi niya alam kung sino ang kanyang magiging biktima, anong edad at kasarian. March 17, 2021, bandang 6:03 ng hapon ay nag-text ito sa kanyang ina na, "Okay, the house is haunted. Some weird just happened and now I'm scared. I got some videos and a picture of the demon. I'm going outside for a while. Can you at least text back?" Hindi nag-reply ang kanyang ina sa lahat ng text messages ni Ethan. Ngunit sa record na nakita sa kanyang cellphone ay nakita nag-send siya ng message sa kanyang asawa na si James at sinabi ang pag-uugali at pinagsasabi ni Ethan na ayon sa kanya ay baka naghahanap lang ito ng atensyon. Na mauunawaan mo dahil sa madalas nga namang naiiwang mag-isa si Ethan sa kanilang bahay na halos hindi na nakakausap ang mga magulang. Tumagal ng ilang buwan ang mga pag-send ni Ethan sa kanyang ina ng mga sinasabi niya mga nangyayari sa kanilang bahay tuwing mag-isa siya. Malinaw na alam na ng mga magulang ni Ethan ang nangyayari sa anak, ngunit binabaliwala nila ang mga senyales na yon, at habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang mental health ng bata. At habang tumatagal ay nagiging sinungaling, pasaway at nagiging agresibo si Ethan. Nakikita sa cellphone record na ang pinag-uusapan ng mga magulang ni Ethan ang lumalalang pag-uugali ng kanilang anak. At sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, noong nag-15th birthday si Ethan ay niregaluhan nila ito ng baril na tanging hiling ng kanilang anak. November 27 ay sabay na nagpunta si Ethan at Jennifer sa Accurate Shooting Range para subukan ang kanyang bagong laruan, ang baril. Madalas ding nasa shooting range na yun ang mga magulang ni Ethan, at ang lugar ay masasabing family-friendly na establishment. Katunayan ay may mga nagdiriwang ng mga birthday party sa lugar na yon o di kaya pag may mga Mother's Day events. At matapos ang halos 100 rounds ng kanyang bagong 6-round 9mm handgun, ay tinuruan pa niya ang kanyang ina paano bumaril at maingat na ibinalik ni Ethan ang baril sa kanyang lagayan at saka umuwi. Makalipas lamang ang 2 araw, November 29 ay nakatanggap si Jennifer na isang tawag mula sa paaralan kung saan nag-aaral si Ethan. Dahil ayon sa guro ni Ethan ay nagpapakita ito ng bala. Normal na libangan at ordinaryong bagay lamang sa Amerika ang shooting. Ngunit 15 taon lamang si Ethan at nakitaan pa ng antisocial behavior. At malakas pang pagkahumaling nito sa paggawa ng karahasan. At malinaw na hindi yon sineryoso ng kanyang mga magulang. At sa nakitang palitan ng text messages ni Ethan at ni Jennifer matapos ang tawag na yon, ay makikitang walang pakialam si Jennifer sa nangyayari sa anak. At eto ang nilalaman ng kanilang text messages. Ani ni Ethan ay, "There is nothing I should get in trouble for." At sumagot naman si Jennifer ng, "Did you at least show them a picture of your new gun?" Sumagot naman si Ethan ng, "No, I didn't show them the pic, my God. I only told them I went to the range with you on Saturday. It was a harmless act." Na nireplyan naman ni Jennifer ng, "Lol, I'm not mad. You have to learn not to get caught." At sabay namang sumagot si Ethan ng, "I know, lol." Ang hindi alam ng mga magulang ni Ethan na sa mga oras na yon ay may pinaplano na ito. Matapos ang isang araw nung tumawag ang paaralan kay Jennifer ay may di inaasahang trahedyang nangyari sa Oxford. November 30, 2021, isang ordinaryong araw ng mga mamamayan sa Oxford. Ang mga tao ay papunta sa kanilang trabaho at nasa paaralan naman ang mga bata. Oras ng tanghalian ay nakatanggap ang Oxford Police Department ng halos 100 tawag at lahat sila ay pareho ang sinasabi na may nangyayaring pambabaril sa loob mismo ng Oxford High School. Agad na pumunta ang mga pulis matapos na lang makatanggap ng unang tawag bandang 12:52 p.m. Nung dumating sila ay nakita nila nagpapanik na ang mga estudyante at nagtatakbuhan palabas at humihingi ng tulong. Ayon sa narinig nila ay pumasok ang gunman sa bathroom at nagpaputok. Pagkatapos ay pumunta ito sa hallway at doon ulit nagpaputok.
Noong mag-umpisa ng magtakbuhan ng mga estudyante ay bumaba ito at pinaputukan ang mga classrooms na madaanan niya. Noong pumasok ang ibang estudyante sa classroom at isinarado ito, ay nilinlang pa niya at sinabing safe na silang lumabas. Ang nasabing gunman ay walang iba kundi si Ethan Crumbley. Noong dumating na ang mga pulis ay alam niyang hindi na niya dapat pa ituloy ang ginagawa, kaya agad itong sumuko. At nung maaresto na at nakuha na sa kanyang baril, ay nakita ng mga police officer ang 7 pang natitirang bala sa kanyang baril. Noong chinek na ang buong paaralan ay nakitang may 7 sugatan at 3 mga nasawi, at ang lahat ng mga nasawi ay mga estudyante. At isa sa 7 sugatan ay kalauunang binawian din ng buhay. Yon ay ang 17-year-old na si Justin Schilling. Ang 3 namatay naman ay si Madison Baldwin, 17 years old, Tate Mayer, 16 years old at Hannah Juliana, isang 14 years old. 4 na buhay ng mga inosenteng estudyanteng nawala dahil lamang sa makasarili at sa marahas na pamamaraan. At nalaman na umaga nung kaparehong araw na nangyaring pagpatay, ay tumawag ang guro ni Ethan kay Jennifer para sabihin na nakitaan na naman ng kakaibang pag-uugali si Ethan at concerned sila sa bata. Dahil sa nakita sa homework niya na may kakaibang drawings gaya ng baril at may nakasulat na "My life is useless, the world is dead, at blood everywhere." Ang hindi alam ng lahat na matapos sa mga drawings na yon ay nakaplano na ang pag-atake ni Ethan at ang baril at mga bala ay nasa loob na ng kanyang bag. Tinawagan agad ng kanyang guro si Jennifer matapos makita ang drawing at mga isinulat ni Ethan. Ngunit nung nakita nila ang drawing ay parang wala silang pakialam at hindi nila sinabi na ibinili nila ng baril ang anak. Katunayan ay sinabihan pa sila ng guro na kailangan nila magpa-counseling 48 hours matapos ang nasabing meeting na yon. At kung hindi nila magawa ay ang paaralan na mismo tatawag sa Child Protective Services. Hindi sineryoso ng mga magulang ni Ethan ang tawag na yon at hindi pa nila sinundo si Ethan ng umagang yon. 12:50 ay nagpaalam sa kanyang guro si Ethan na lalabas at pupuntang bathroom na dala-dala ang bag. Pagkalabas niya ng bathroom ay nakita niya ang isang estudyante na nagngangalang Phoebe Arthur at agad niya itong binaril sa mukha. Ngunit nakaligtas ang bata. Si Phoebe ang kanyang kauna-unahang biktima. Pagkatapos ay pumunta ito sa corridor at doon na nag-umpisang pagbabarilin ang mga nadadaanang estudyante. Mabuti na lamang at walang may mga tinamaan. Inalerto ang buong paaralan ng isang alarm at boses sa intercom na nagsasabi na this was not a drill. Mabuti na lamang at na-trained ang mga estudyante sa Alice Technique. Sa mga hindi nakakaalam, ang Alice Technique ay isang acronym na nangangahulugan na Alert, Lockdown, Inform, Counter, and Evacuate. Lahat ng estudyante at mga guro ay alertong isinagawa ang Alice Technique para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Hinarangan nila ng pintuan ang mga lamesa at upuan, lumayo sa mga bintana at lumikas kung saan pwedeng ligtas sila. Ngunit tuloy pa rin si Ethan sa ginagawa. Pinagbabaril niya ang mga pintuan pati na rin ang mga bintana. Nung wala ng tao sa koridor ay pumasok ito sa isang CR at naisip na baka may mga hindi nakalabas na estudyante. Ang estudyanteng na nasa loob ay nakarinig na pumasok si Ethan at mabuti na lamang ay hindi siya nakita nito. Tumagal ng halos 5 minuto ang pag-amok ni Ethan bago pa dumating ang 2 police officer na humuli sa kanya. Ngunit ang nakakalungkot ay 3 buhay ang nawala at 7 pa ang sugatan. 1:22 ng hapon, 7 minutos ang nakakalipas matapos ang nangyari ay nakatanggap si Ethan ng message mula sa kanyang ina na nagsasabing, "Ethan, don't do it." Ngunit huli na ang lahat. 15 minutes lamang ang nakakalipas, bandang 1:37 ng hapon, ay tumawag si James na ama ni Ethan sa 911 at sinabing nawawala ang kanyang 6-hour pistol sa kanilang bahay at baka ang kanyang anak ang taong nambaril sa Oxford High School. Matapos ang nangyari ay nakita ng mga pulis ang nilalaman ng bag ni Ethan na iniwan niya sa sahig ng bathroom. Doon nila nakita ang kanyang journal. Nakita sa journal ang mga checklist na mga bagay na kinakailangan niyang dalhin para sa pinaplano. Noong binuksan nila ang journal ay nakita lang may nakasulat na, "I wonder what life in prison will be like," at "I have lost all hope in life."
Sa kasunod na pahina ay nakasulat ang kanyang pagnanasa na makapatay ng mga batang babae at gusto niyang i-record ang mangyayari para makita ng pamilya at mga kaibigan ng mga biktima ang nangyari sa korte. Makikitang gusto niya talagang makapatay ng batang babae. Sa kasunod na pahina naman ay isang paglalarawan ng isang batang babae na nakatilikod at may nakatutok na baril sa likod ng kanyang ulo at may nakasulat na, "The first victim has to be a pretty girl with a future so she can suffer just like me." At yon ang indikasyon sa kung bakit pinili niyang si Feby ang kanyang unang biktima. Dagdag pa sa kanyang journal ay may nakasulat na, "Last time I had a mental breakdown, my parents were out of town, so I murdered a family of 5 baby birds. My grades are failing. My parents have each other. We have no money and have zero help for my mental problems, and it's causing me to shoot up the school." Sa kabuuan ng kanyang journal ay malinaw na si Ethan ay ang batang may problema sa pag-iisip. At hindi niya lang alam yon. Alam niya rin ang kahihinatnan niya pag ginawa niya mga bagay. Alam ni Ethan kung ano ang kanyang intensyon at alam niya rin ang mga gagawin para maisakatuparan ng kanyang matagal ng plano, at dagdag pa doon ay alam niya ang gagawin pag dumating na ang mga pulis. Ang kanyang journal ay naglalaman ng 22 pages ng kanyang mga hinanakit, iniisip at mga plano, kaya mas lalo itong madali para sa prosecution. Humarap si Ethan sa 24 na magkakahiwalay na charges na kasama doon ang 4 counts ng first-degree murder at terrorism. Sa paglilitis ay pinag-usapan ang tungkol sa well-being ni Ethan, psychology, edad, ang nilalaman ng kanyang journal, mga surveillance footages at iba pang mahalagang ebidensya, at kasama na doon ang voice record niya sa kanyang cellphone. Shooting. My name is Ethan Crumbley, aged 15, and I'm going to be the next school shooter. I thought about this a lot. I can't stop thinking about it. Like, it's constantly in my head. Every conversation I have with someone, no matter what, I'm thinking about it and I can't get it out. It's currently November 29th, 2021, 10:05 p.m. The school I'm shooting up is Oxford High School. I'm in 10th grade there. I've always been fascinated by guns when I was a kid. I always wanted to join the forces, the SWAT when I was in 3rd grade, Navy SEALs when I was in 4th, Marines 5th or 7th, Army, Rangers. And I've never thought of a career. I've never had motivation. I kept lying to myself that there is something out there for me. Ethan ranted about how the school system was messed up, that getting a career in life is nothing but brainwashing, that life has no meaning, and that he couldn't learn to be happy knowing that. And then, in his own words, he confessed his dark intentions. When the bell rings to end 5th hour, tomorrow, October 30th, November 30th, 2021, I'm going to walk to the dividend between the boys and the girls' bathroom. I will have my black jacket on, and I will walk behind someone, and I will shoot a bullet in their skull. And that's my first victim. I'm going to open fire on everyone in that hallway. The hallways are too jam-packed. I will try and hit as many people as I can. I will reload, and I will find people hiding. I'm going to teach them a lesson. I understand that I'm going to prison for this. Michigan doesn't have a death penalty. I don't want to die. As funny as it may seem, I'm going to kill other people. I do not want to die. I realize how valuable life is. And I realized I broke the code of what's happening. I broke the code. I realized what is actually happening. And these people, they don't have the capabilities of understanding it. I'm so going to teach the entire nation and the world
of what's happening and how we're on the brink of downfall. On October October 24, 2022, at sa napakaraming ebidensya na nakita laban kay Ethan, ay napatunayang guilty si Ethan sa 24 charges laban sa kanya. Ito ay ang 1 count of terrorism, 7 counts ng assault with intention to murder, 12 counts ng possession of a firearm in the commission of felony, at 4 counts ng first-degree murder. Yan ang kinalabasan ng pagiging pabaya ng kanyang mga magulang. At hindi naging ligtas ang kanyang mga magulang sa pananagutan sa ginawa ng kanilang anak. Katunayan ay maharap din sila sa paglilitis, sina Jennifer at James sa kasong involuntary manslaughter. Huwag nating kalimutan na alam nila na marami ng mga red flags sa kinikilos at sinasabi ni Ethan. Ngunit binaliwala nila ang mga yon at binilhan pa ng baril ang bata. Kahit sa ipinataw na kaso sa kanila ay mukhang hindi rin sineryoso na mag-asawa. Matapos na hindi makadalo sa arraignment ay naglabas ang US Marshals ng wanted notice na nagresulta ng pagkakalagay ng mukha nila sa lahat ng local news at may $10,000 na gantimpala kung sino man ang makapagbigay impormasyon kung nasaan sila. 2 araw lamang ang nakakalipas matapos ma-post ang pagmumukha ng mag-asawa ay na-track sila ng mga pulis. Isang business owner ang nakakita ng kanilang sasakyan sa kanyang parking lot. Ang dalawa ay nag-plead ng not guilty. At ang resulta, ang kanilang piyansa ay umabot sa $500,000 kada isa. At imposibleng makaya ng mag-asawa na makapagpiyansa bago ang kanilang paglilitis. Dahil sa kapabayaan ng mga magulang ay 4 na buhay ng mga inosenteng bata ang nawala. Mga batang nawala ng maaga sa piling ng kanilang mga magulang. Mga batang iningatan at minahal ng kanilang mga magulang. At nasentensya nito ng habang buhay na pagkakakulong.